Hello guys, good morning. So andito kami ngayon sa Digo City. Kararating lang po namin, galing kami ng Agusan del Sur. So 6 AM ng umaga. Kasama ko po ang aking wife and then ang aking mga anak. And then sumakay po kami ng tricycle papunta ng Gihing. And then pagdating namin sa Gihing, sasakay naman kami ng payong-payong single motor papunta ng Lapu-Labaw, Hagonoy, Digo City, Davao del Sur. Kaya atin kami ng libing sa kapatid ko. So itong kapatid ko, napakabait talaga itong kapatid ko. Kasi pangalawa ito galing sa panganay. Naremember nyo yung hulaw, kumbaga, 9 months. So ito siya nagtrabaho ng Jinsan sa Dole. So siya nagsusuporta po sa amin ng financial at sa pagkain. Kasi yung papa ko nakakasakit na din that time. So ito siya nagtatrabaho sa Jinsan sa Dole. So maraming naitulong niya sa amin and din sa aming mga kapatid. Tapos namatay na siya dahil nagkakasakit. So na high blood kasi siya. Tapos kumbaga nabagok ang ulo niya. Tapos may nagklaga dugo sa iyang ulo. Kaya hindi naaagapan. Nakaaratay lang sa banig. Hanggang dumating ang point kasi siya nagpayat na. And then, nanghihina na siya. And then, nagpanik na yung mga kapatid ko. Tinawagan nila nga punta doon sa Lapu-Labaw, Hagonoy. Kay ang kapatid ko, medyo mahina na ang panghinga niya o hinahabol lang hinihininga niya. Naghihingalo na ang kapatid ko. Kaya yung mga kapatid ko nga iba pumunta doon. Tapos ilan lang kapatid hindi nakapunta. Tapos ang feedback doon, ang sabi ng kapatid ko, ayaw nang kumain. And then, ang ginagawa, pinapainom na lang ng gatas. And then, di na siya masyadong makainom o makalunok. And then, kumbaga, nagbilang na lang ng oras or araw, hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Ipinanganak siya November 7. And then, namatay siya April 12, 2025. So 13 po kaming magkakapatid guys. So kung kinuna ng buhay, dalawa na. So 11 na lang po kami. So ikwento ko po sa inyo kasi itong kapatid, na-remember mo yung city na yan na 1997? Na-remember mo yung 1997? Doon ako sa Digos nag-ihi. And then nahuli ako ng traffic enforcer. Siya din niya nakatulong. Dinala ako ng traffic enforcer doon sa hianan sa may CR. Hindi nila alam ang kapatid ko doon. Tinanong ko nila kung anong trabaho ng kapatid mo kung doon ang trabaho. Kaya interview yung kasama doon sa lamisa, sa table, doon sa may hianan. Doon man sa table yung kapatid ko, sinabi niya, "But, may kapatid nga ang pangalan si Braulio Binaloak Jr." Sabi niya, "Oo, mayroon kapatid. Mayroon kapatid ko." "Bakit?" "Nahuli namin nag-ihi." Sabi niya, "Ay, paano na yan?" Alam po niyo, pinakawalan ako ng traffic enforcer, pati mga tao doon, kapatid pala niya yung nag-ihi.